Kamusta vlog? Magpapalit ako ng camshaft. Mas mataas ng kaunti yung duration nito pero mas mababa yung lift. And papalit ako ng flat tappet compare sa roller. Tapos lalambutan ko ng bagya yung spring. Yan. So mas matigas yung nakakabit. Isubukan ko itong mas malambot. Alright. Ayan, papalit na rin pala ako ng bulb. Yung bulb same size lang rin ang stock, 32-27. Kininis na natin ng kaunti. I love rain. Nagkakaroon tayo ng maraming excuse para kauntian yung ating mga ginagawa kapag umuulan. Anyway, so nag-iisip ako ng topic sa vlog kasi as you can see sa channel ko ay I stop uploading regular, no, kasi I somewhat lost interest on continuing the vlog gawa ng mga kumukuha ng oras ko, no, mga personal life. Merong mga interesting phenomenon ako na experience, no. Every time I try to make a vlog, no, biglang masisira yung footage, mamamatay yung camera, malolobat kahit puno pa yung battery. Things like that. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako makapag-upload regularly. Aside pa yung sa personal life ko, no, na may kumukuha ng aking oras. Anyway, it's very interesting, no, kasi marami akong nasabi sa isang footage, for example, and I think it's very interesting, pero bigla na lang hindi magse-save, you know, and I'm losing interest on repeating myself dahil nasabi ko na di ba? So ngayon nag-iisip ako ng topic dito sa aking libangan dahil nga as you can see hindi na ako naging regular mag-upload, no? Hindi na regular ang aking upload dito sa YouTube. So isip tayo ng topic. So syempre i-relate natin sa kung ano na experience natin. Alam mo yung loaded na bagay, loaded na makina, no? Maganda lang siya pakinggan, no? Maganda siyang tignan sa mga video, pero meron siyang dark side, no? Yung kanyang maintenance. Ito example. Sa high lift cam, mabigat na spring or matigas na spring, ito, mabilis tong mapudpod or mahukay, no? Ito yung tumatama sa valve seat. Yan, kapag ito nahukay, hindi na magiging maganda yung flow ng hangin dyan. So makaramdam ka agad ng performance drop. So ito, isa to sa mga disadvantage. Yan. So syempre, aside from that, meron pa ring iba. Halimbawa dito sa may rocker arm, yung kanyang pinion, nagkaroon na siya ng alog, no? Dito, sa side na to. Dito konti. Hindi masyadong kita sa camera, So, may alog na. So, malapit-lapit na ito. Pero, malapit-lapit na pwede pang magtagal, no? So, kumbaga, palitin na rin. Kung ikaw ay meticuloso, hindi mo nahahayaan pang pag-abutan ka ng mga ganyang bagay. And syempre, sa pag-chase natin ng ating tinatawag na false power, yung iniisip natin na power ay actually not the true power, no, hindi tayo nakokontento. So ako, naglaro ako dito sa porting kasi hindi pa ito napoport Ngayon, okay na sana, no, konti lang naman talaga iawas ko, parang kikinisin ko lang, tatanggal lang kaunti, pero hindi ko masyadong nakita, no, yung distansya nito. Yan, so zoom natin. Ginchano, bing bing bing, bing bing bing. Butas, sir. So tapon, pwede nating i-repair sa aluminum welding or palit na lang. So by the way,
Ito at ito kasama yung cams and valve spring at valve 4.5, no? 4,500 may makikita ka. Konting research lang kasi yung iba nakikita ko nasa 6,000 saka 7,000 pa yung iba. Pero ano yun, overpriced. 4.5 lang makakakuha ka niya. Anyway, so graduate na ako dito sa technology ng 4-stroke engine dahil I understand almost every theory, no? So sa pagpapalakas ng horsepower, sobrang simple lang. Pwede nating pahabain yung definition or yung paliwanag, pero sobrang simple lang. Number 1 formula, pataasin mo yung RPM. Pangalawa, ilipat mo yung torque sa high RPM. Then pangatlo, tanggalin mo yung resistance. Mga resistance, no? So sa resistance, that includes balancing, lighten parts, tapos flow ng fluid, no? Then sa torque, compression ratio, fuel na gagamitin, at timing ng camshaft. So kapag late opening ang intake, ililipat mo sa high RPM ang torque. Then yung sa part ng exhaust naman, kaya early nagbubukas kapag loaded na engine ay para mabilis mag-scavenge yung gas lumabas, at saka yung tinatawag na back pressure, yung sudden expansion ng gas kapag open ang valve, nagkakaroon yun ng impulse, no? Papush, nag-expand yung gas sa loob. Isa yon. And then yung sa timing, akala natin na advance lang ang maganda, pero sa high capacity engine, no, high RPM, i-retard din natin. Pwede rin natin timplahin sa retarded na timing, yung sa may magneto. Yun, so biro mo, kaya mong explain, no, ng counting sentence yung buong teorya dito sa pagmomotorsiklo 4-stroke, kasi sobrang simple lang talaga nitong technology na ito, no? So bago ko i-end yung video, papasok ako ng side note, no? Kasi alam nyo guys, no, conspiracy theory, no? Sa mga mahilig sa conspiracy theory, meron na tayong technology sa anti-gravity yung tinatawag, no? Floating. Yung mga UFO sightings footage, yung iba ron is actually, no, may tiwala kasi ako sa isang source na pinagkukuhanan ko ng kaalaman, no, tungkol sa metaphysics, si Ken Wheeler, kung kilala niyo siya. In-explain niya na mayroong secret society na nagtatago ng technology from us, no? And their aim is to make the masses, the people, to stay around with these Jurassic things, yan, mga yan. And syempre, kapag na-stuck tayo dito, hindi tayo mag-explore, no? For example, sa field propulsion technology, mga ganyan. In-explain ba sa atin sa school kung ano ang magnetic field? Saan gawa ang magnetic field? Sinong makakasagot sa inyo niyan? Saan gawa ang magnetic field? Sige nga, assignment nyo na. Anyway, end ko ang vlog dito. The thing is, nasira ko ito. Palitin na yon. So, bibili akong bagong valve. 4.5 lang naman. Buti na lang may sponsor. Anyway, naway maging mapayapa kayo mga kaibigan, at maging maayos yung mga buhay dahil may nagbabadyang giyera sa ating Taiwan versus China, no? Puwera pa yung sa Russia, Ukraine, Israel, Palestine, etc. etc. Oh, by the way, speaking of magnetic field, ayan, induction coil, magnetic field. I remember, ito yung isa sa mga nagpa-question sa akin, no, sa existing
scientific explanation. No. I'm not convinced sa explanation ng ating science consensus standard academia. Stupid.